Hi guys, bali gagawa tayo ng ube para sa ating halo-halo. Siyempre, ang pinakaunang ingredients natin para sa ating halo-halo ay ang ating ube. So, ayan siya. Bali, pinakulang ko na ito, pinalambot, and dinurog na to. Then, meron din tayong butter. Ito, dairy cream. And, meron tayong condensed. Siyempre, yung food color na pampakuli sa ating ube and gatas para paggawa natin ng ube. So, let's start na mga mare. Papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng ating ube para sa ating halo-halo na paninda. So, bali dinudurog ko muna siya ang ating mismong pang-ube para durog na durog. So, dapat ganyan siya mga auntie ko. Yan, diba? Durog na durog siya. Ayan, medyo malaki. Di ako gumagamit ng gata, mga auntie ko, ha. Pero ito, ang ating gatas. Ay, maglalagay tayo ng condense. Tansya lang tayo maglagay nito. Bali, hindi natin siya uubusin. Kasi pag naglalagay ako nito mga auntie ko ng condense, tansya lang talaga. Nakasanayan ko na kasing gumawa ng ube. So, ganyan siya. Wala natin kutsilyo. Ay, hindi sayang. Siyempre, ang ating pampakulay sa ating ube. Para hindi lang pumangkot lang ating ube. Kahit na kulay ube pa rin niya, kulay purple, kailangan pa natin na pampakulay. So, ganyan siya mga Maria, ang ating gagawin ube. Para hindi ko muna siya sinasalang, ihalo ko muna siya bago ko isalang sa ating kalan. Halin natin na maigi para mag-combine yung lahat ng nilagay natin dito sa ating ube. Ako ko lang ang tao sa kulay. Dadagdagan pa natin yan. Bali, bawas na ito mga auntie ko kasi ginamit ko ito last time paggawa ng ube. Parang uubusin rin natin. So, ganyan siyang ating ube. Pag na-mix natin na maigi, sasalang na natin siya sa kalan. So, sasalang na natin siya. So, wait lang. So, ganyan ang ating ube mga auntie ko. Medyo kumukulo-kulo na siya. Napakaganda ng kulay. Tingnan yung mga auntie ko. Diba? Napakaganda ng kulay ng ating ube para sa ating halo-halo. Bali lahat ng mga ingredients na nilalagay ko sa halo-halo ay iliniluto ko mga auntie ko. Homemade po lahat po yan. Then, nakikita nyo naman pong ating ube ay ginagawa po natin o niluluto. Antin natin siya maglapot-lapot. So, wait lang auntie ko ha. Tabush. Maglalagay na tayo ng ating butter or margarine sa ating ube. Ganyan siya mga auntie ko. Ang ating butter or dairy cream. Pakita ko sa kanya mga auntie ko ha. Ganyan ang ating ube. Kumukulo-kulo na siya. Then, lalagyan natin siya ng butter or dairy cream. Kinukulit ko na baka mabash pa ako. Char. So, ayan po. Ihalo po natin yan hanggang sa mahalong mabuti. Ganda ng pagka-ube niya. Pagkakulay ng purple or violet. So, ayan siya ang ating ube. So, antayin natin siya maluto. Maglapot-lapot. And after nun, sasalin natin siya sa ating lagayan. Manti ko. And maglalagay tayo ng konting asin para po mag-balance ang tamis at alat nitong ating ube. Para hindi po maumoy ang ating customer kapag natikman niya ang ating ube. Kasi karamihan kasi ayaw yung sobrang tamis ng ube. So ihalo natin na maigi para mahalo talaga yung asin. Kasi rock salt ang nilagay natin. Wala tayong ice.
ang ating ube, mga auntie ko. Luto na. And sinalin ko din siya sa ating lagayan. Antay natin siya lumamig bago natin ilagay sa rep. So, yan siyang ating ube. Napakasarap. Diba? So, yun naman mga auntie ko. Maraming salamat.